Ipinagdiriwang ng NBA ang 75th anniversary noong nakaraang season, umabot pa sila sa pagpili ng NBA 75th Anniversary Team. Nakakamanghang isipin na ang NBA ay umabot na ng 75 years, ngunit naisip mo na ba kung ano ang first game sa NBA? Noong November 1, 1946 meron lamang 11 teams sa liga, dalawa dito ay hanggang ngayon ay aktibo pa rin at hindi nagbago ng lugar, ang Boston Celtics at New York Knicks. Ang unang laro sa NBA na noon ay, BAA o Basketball Association of America, ay ginanap sa Toronto, Canada. Ang BAA ay naging NBA pagkatapos nitong mag-merged sa NBL o National Basketball League noong 1949, dahil ang unang laro ay ginanap sa Toronto, Canada. Malamang naisip mo ang Raptors, pero walang Raptors sa mga panahong yun, dahil ang Raptors ay nagsimula lamang noong 1995-96 season ng NBA. Ang pangalan ng team dati ng Toronto ay Toronto Huskies. Para sa unang laro at history sa liga, maglalaban ang Toronto Huskies at New York Knicks. Ito ay naganap sa Maple Leaf Gardens at mahigit 7,000 ang nanood sa laro. Tama lamang na ang unang laro ay ginanap sa Canada, dahil ang nag-imbento ng basketball na si James Naismith ay isang Canadian. Ang mga presyo ng unang laro ay hindi kapani-paniwala, ito ay nagkakahalaga lamang ng 75 cents, $1.25, $2, at $2.50. Kung ikukumpara mo ito sa mga presyo ng ticket ngayon, makikita mo kung gaano kalaki ang diferensya. Ang average na presyo ng ticket ngayon ay $210.57. Kahit na hindi ka panipaniwala ang ticket nung araw na yun, gumamit pa rin ang Huskies ng marketing campaign para maakit ang mga tagahanga. Ang newspaper ad ay nag-offered ng free admission para sa sinumang tagahanga na mas matangkad pa kaysa sa player na si George Nostrand, na 6'8". Ang isang nakikitang rason kung bakit ang mga ticket ay 75 cents lamang hanggang $2.5 ay sa kadahilan ng ang average na kita ng pamilya noong 1946 ay $3,000, ang karaniwang sweldo ng manlalaro ng NBA noong 2021-22 season ay $8.25 million, ang pinakamataas na sweldo ay kay Stephen Curry na may $45.7 million. Ang average na salary ng mga players noong 1946-47 season ay $5,000. Ang mga tagahanga na nagbayad ng murang mga presyo ng ticket o pinalad na maging mas matangkad kaysa kay Nostrand ay makakasaksi ng unang scored basket sa liga na magiging NBA. Isang player na nagngangalang Ozzie Sheckman, na naglaro para sa Knicks, ang nakakuha ng unang basket sa kasaysayan ng liga. Panalo ang Knicks sa laro sa score na 68-66. Ang larong ito ay magiging isa sa mga larong may pinakamataas na score noong 1946-47 season. Si Ed Sadowski ng Toronto Huskies ang may pinakamataas na score sa lahat, na nagtala ng 18 points. Sa inaugural season, ang mga teams ay naglaro ng 60 games. Ang Washington Capitals, na ang coach ay ang legend ng Celtics, si Red Auerbach, ay nagtala ng 49 wins. Si Joe Fulks ng Philadelphia Warriors ang naging unang manlalaro na nanguna sa liga sa scoring na 23.2, na may 30.5% shooting mula sa field. Ang unang finals sa kasaysayan ng liga ay ang Philadelphia Warriors laban sa Chicago Stags. Ang Warriors ang nanalo sa serye 4-1 at ang unang kampyonato sa liga. Pinangunahan ni Fulks ang scoring sa finals na may average na 26.2. 2 taon pagkatapos ng unang laro sa Toronto, isang manlalaro na nagngangalang Bob Foothills Kurland ang kinilala para sa pagkumpleto ng isang basketball move, na kinalaunan ay nagbigay ng malaking tulong para lalo pang makilala at sumikat ang larong basketball. Noong 1944, sa kalagitnaan ng isang college basketball game, iniulat na hindi sinasadyang na-dunk ni Kurland ang bola, dahil sa aksidenteng ito. Si Kurland ang unang manlalaro na nakapag-dunk sa isang laro ng basketball. Bagamat ang karamihan ay kilala si Kurland bilang ang unang manlalaro na nag-dunk, noong 1936 Olympics naman, ang manlalaro ng USA na si Joe Fortenberry, ay naiulat na naging unang manlalaro na nag-dunk sa isang organized game. Noong Olympic Games, patuloy na ginagamit ni Fortenberry ang dunk laban sa mas maliliit na kalaban, na nakatulong para makaabot sila sa gold medal match kalaban ang Canada. Tinalo ng Team USA ang Canada sa score na 19-8 para sa gold medal match, at sinabing ang dahilan kung bakit madaling nanalo ang USA ay dahil kay Fortenberry na nakakapag-dunk ng walang kahirap-hirap. Nagkaroon ng dalawa pa at mas naunang mga posibleng nag-dunk na mga player. Noong 1935,
isang manlalaro mula sa Universidad ng California na nagngangalang Bernard Darnay Dobbs ang nakagawa rin ng dunk. Meron ring report na may isang basketball game sa Troy, New York, noong unang bahagi ng 1910s, isang player na nagngangalang Jack Ingles ang unang nakagawa ng alley-oop dunk. Kahit sino ang unang nakadunk, tayo bilang mga tagahanga ng basketball ay dapat magbigay ng credit sa mga players na nagsimula sa larong gusto nating lahat. Mula sa unang laro sa Toronto, kung saan pinanood ng mga tagahanga ang laro sa halagang 75 cents hanggang $2.5, lahat tayo ay dapat pahalagahan ang kasaysayan ng laro at patuloy na maging isang solidong tagahanga para sa minamahal nating liga, ang NBA.